Paano bang hindi mag-over budget sa wedding? Eto sis, don't just stick to your budget. Spend below your budget. Madalas natin marinig yung stick to your wedding budget. Kahit ako, guilty ako dyan. When I was planning our wedding, ganito talaga yung mindset ko. Stick sa budget. Pwede kang mag-book basta kaya ng budget. Halimbawa, may 300K wedding budget ka. Example lang yan ha. Kapag nag-book ka ng wedding suppliers or venue sa isip ninyo, okay lang yan. Pasok tayo sa budget. Konti lang ang idadagdag. Minsan lang naman tayo ikakasal. Ang goal ay pasok lahat ng alam mong expenses sa 300K na budget. Okay lang maubos yung exact amount na yan. Tama? But the problem is, there are unexpected expenses along the way. Mga expenses na hindi na isama sa 300K na nakabudget. Halimbawa dyan ay crew meals, overtime fees, corkage fees, parking fees, pang-tip sa supplier, or may item na nasira or nawala sa venue. Kaya tingin ko mas practical yung mindset na mas mababa sa actual wedding budget natin yung gagastusin natin para may buffer pa tayo sa mga gastusin na hindi mo pa nakikita ngayon. Sa 300K na budget, safe na siguro yung 250K lang doon yung pagkasyahin natin. Tapos may another advice din. Ito sobrang delikado. Yung okay lang daw gumastos kayo ng malaki kasi mababawi naman yan sa cash gift sa kasal. Sana wag natin gawin yan. Yes, possible na may magbibigay ng cash gift sa wedding pero hindi naman kasi guaranteed kung magkano ang matatanggap natin. It's best to treat the cash gifts as a bonus. Pera yan para sa honeymoon ninyo or panimulaan ng buhay mag-asawa, hindi yan pambayad sa utang dahil sa wedding.